So, I'm here. Andito ako para sa ating kapatid na si Eman Atienza. So, this is not my only first time to do this. Parang, this first time na ginawa ko is, nasa second, the first channel of mine here in TikTok, which is, click mo lang din yung The Highest Priestess ni Lulu. Same lang din naman dito. He is Yuming Long, and same quite, I can say, through culture. Kahit lumaki man si Eman ng may pagka-Filipino, or sabihin mo, Taiwanese, kasi parang, yung, ewan ko, sorry, hindi ako nag-search, pero ibang ko kung may 1/4 half na blood na Filipino, and half or 1/4 na Taiwanese. Pero sa tingin ko, through their culture na yung paano dapat nila dalhin yung sarili nila through public. Pero lumaki naman siya parang Western or white countries. So, very open. So, I will relate myself para compare natin. Through a situation, an advice din, may advice akong sasabihin. Kasi, bakit siya nag-lead ng ganun na sitwasyon? Tapos, meron akong video niya noon. Kahapon actually, na may nag-comment, tapos wow, gusto kong replyan to. Nag-reply ako, ang dami nag-reply, nakita ko. Pero hindi ko siya ma-open, kasi yung video deleted na siya. And my advice there, or I've stated the situation also by experiencing that kind of, and how about people that doesn't believe on God? Parang may ganun na question. Or, huwag mong lahatin, parang ganun. Ito sasabihin ko sa inyo, ha? Itutugtog ko sa inyo. Ngayon, wala na sa akin yung consideration, empathy, kasi nandito na tayo sa huling stage ng buhay. Kaya kailangan saksak yan sa baga nyo, na kung kailangan yung tanggapin na may Diyos, kailangan nyo kahit hindi ka religious na isang tao. Wala akong pakialam kung anong sabihin nyo. Wala na yun sa damdamin. Kasi we are here to, kung masasave na kahit isa, dalawa, tatlo, okay na yan, basta meron. At malay mo yung mga yun, i-apply nila through their life. At meron pa rin naman taong magsasabi ng gusto niyang sasabihin through their ego and pride. At least, they're starting to be awakened na sinasabi nila. Kaya meron silang nasasabi. Na yung, kaysa yung sasabihin lang nila is, wala namang kwenta yan. As in, walang umiiral na sa mga utak ng mga yun, yung automatic na silang, walang maitutulang sa buhay mo yan, walang kwenta yan. At least, yung, so, alam mo, yung na-appreciate ko sa sa egoistic and prideful person, at least, meron pa rin realization sa totoo lang. So, through connecting, through Eman Atienza, oo, sabihin natin wala talagang multo or kwan. Pero you can connect through energy. As you are connecting to God. I've heard her. Actually, kaninang umaga po, ko gustong gawin to, pero I'm not in the mood. There's something happened na tower moment na bago ko gagawin to, dapat at least okay ako kaysa yung rumble. Kasi a-adjust pa ako dun sa connection ko kay Yuming Long. Siya ang first actually. And that connection is quite amazing, magical, pero meron din yung, kasi alam niyo naman kung paano siya. Grievance, hindi pa, para mararamdaman mo din yung nararamdaman niya. You can connect through the feeling of that person also. So through connecting, through Emans, so parang nagiging na tayo,
sina Rudy Baldwin, and etc. Pero hindi ako naniniwala sa mga kapre, sa mga duwende pala. Ansisit sana sasabihin ko kasi yun ang tawag namin sa duwende. Ansisit. Maliliit na hindi ako naniniwala doon. Or any kind of, meron daw fairies dyan, merong pag may naapakan ka, etc. May mangyayari sa'yo, merong tikbalang. Hindi ako naniniwala sa ganun. Evil spirit or energy actually pala, or etc. Yun doon ako, kasi doon ko lahat naranasan. So may bibigay akong videos, yung statement niya, so papaunurin muna natin. One of the most frustrating pieces of misinformation that was spread about me during the Guess the Bill controversy when everyone was hating on me in the Philippines, because trust me, there was so much misinformation that I was genuinely considering getting lawyers involved, was that my lifestyle, my schooling, my house, my travels, my clothes, etc. are funded by politicians, are funded by the government, are funded by corruption. Yes, my one grandfather and my aunts and uncles on my dad's side are in politics, but I want to make it so clear that my immediate family, my sister, my brother, me, my mom, my dad, do not get financial support of any means from that side of the family. My mom is the breadwinner, meaning she brings home the money, and her family is not in any way, shape, or form related to politicians. She came from a Taiwanese family. She studied so hard in school. She went to an Ivy League university, majored in finance. She became a stockbroker, invested in a bunch of different things, started 2 schools, and now she's getting her second master's degree in Harvard. My dad has been in entertainment on TV, I'm sure you know, for decades, for years. We do not get financial support from any of my extended family. So napanood naman natin yung statement niya, di ba? Sabi niya, don't relate na kung yung family bloodline ko is nasa political, tama naman siya. Whether a child, yung mga gagastusin nila ay mga nakurakot ng mga magulang, ang puntahan niyo at dumugin niyo diyan sa mga damdamin yung magulang. Ituro niyo sa kanila, naturuan niyo yung mga anak niyo at sarili niyo. Pati na rin yung sarili niyo. Kasi bullying or bashing can leads to, like the situation of Eman. By hearing her through the feeling and energy, meron siya kung nakilala ko lang. Kasi, through my part na pag gusto kong kausapin tong energy na to, tapos magbibigay ako ng tanong, nasasagot talaga niya. So that's how I observe and see na I can connect through their energy. Sa mga namatay, ganun. Na parang sila Rudy Baldwin, pero their style is different. I know my style is different also. I think this is one of the gift that God given me through this healing journey of opening of my purposes. One of the gift. So, ano nga bang purpose natin? Kung ibuli natin yung taong yun, iparamdam natin yung iparamdam natin. Gusto natin silang ganun ang maramdaman niya at gawin niya sa sarili niya. Pero pag nagawa naman ng taong yun, kukunwa-kunwari ka na wala akong kinalaman or kunwa-kunwari na konsensya ka. Tama yung sabi ng girl na to. May bibigay ako ng video. Bakit ako nagbibigay ng videos? Para hindi lang ako yung magsasabi ng damdamin. Imagine mo na imbis na pinakulong nyo yung mga kurakot na politiko, you went and bullied a 19-year-old girl to... Especially for sharing her political views. It's so funny how now, condolences, oh, RIP. Give that same energy to the politicians in the Philippines who are indirectly people with their corruption. Everybody who bullied her online has blood on their hands. May ibang statement na magsisynchronize sa gusto kong sabihin. Kasi may mga taong
ayaw maniwala. Hindi lang ayaw maniwala. Kahit naniniwala sila, pero bulag-bulagan sila. So, gusto nyo yung ganun na mangyari. Kaya, sa akin buhay, kahit anong gawin ko, ang naintindihan ko is, hindi lang maniniwala sa akin kahit hanggat hindi nila nakikita na parang nahihirapan ako or nagbi-bleed ako. Until parang namamatay daw ako. Ay, no is no. Hindi ako ganun. Hindi ako katulad niyo. So, kung kailangan kong udyukin yung maling ugali nyo at paniniwala nyo, gagawin ko, wala akong pakialam. Kasi minsan, ganun nagigising ang isang tao para umiral yung konsensya nila at magkakaroon ng reflection. Kung gusto nyo yan o yung hindi magandang damdamin nyo, meron din kayong part na kasalanan. Meron tayong part na kasalanan kasi inaalaw natin na corrupt yung mga politicians na yan. Hindi natin tinitignan na mabuti yung binuboto natin. Tinitignan natin yung image nila through materialistic world. Kasi, idol daw natin or idol nyo. May tinitignan man kayo, pero hindi nyo tinitignan talaga yung kung ano yung personality characteristic ng taong yon. Nasa materialistic world pa rin. Doon natin makikita na mukha na tayong pera. Mga tao ngayon. Or kung artista yung tumakbo ng mga politicians, dahil sikat siya. Bakit sa kasikatan niya, may magagawa ba siya sa ano? Sa bansa may tutulong? Yung kasikatan niya? Wala, di ba? Kaya, ngayon na naghahagulgol tayo. Sino isang may kasalanan? Hindi lahat doon sa politician nag-corrupt. Isa tayo doon. Idol-idol kayo sa ibang country. Nakuha naman nila yung hindi nyo ba nababalitaan yung mga ginagawa nila the other way para makuha niyang power at money sa materialistic world? Yung gumagawa sila ng kababalaghan, more than. Yung gumagawa pa sila ng Illuminati rituals. Posible hindi nyo na yung case ni Yuming Long. Tapos sino ang nasa likod? Hindi lang naman mga kasama niyang artista. More than pa. Ang dami-daming ebidensya dyan. Wala silang pakialam kasi yung iba na nasa likod niya is pag sa Hollywood, sa ibang country, yun din naman ginagawa nila. Ang dami-daming nawawala ng mga bata kasi mahilig sila sa bata. Every day, pag itututal natin yan, every month, every year, 1,000 million billion na mga tao. Kukumpling-kumpling tayo, pero pag titingnan mo, mas okay pa ang buhay pa pala natin kaysa sa kanila. Kasi ang problema lang naman natin is yung corrupted na officials sa materialistic world at spiritual. Yung mga ugali natin, ugali nila. Kasi mayroon naman tayong kakayahan na mag-against sa mga kulto. Allowed, very free naman ang country natin para sa mga Christian at sila ang isa sa nagsasalba sa bansang to. Na kahit yung teaching minsan is hindi maayos at lost. Pero, isa pa din sila sa nagbibigay ng blessings. Kasi wala naman talagang perfect. Depende sa pagkakaintindi natin kung paano, kaya ganun mag-preach yung isang tao. At isa doon, kung napansin nyo na corrupted yung at sarili nyo, ugali hanggang sa physical, wala kayong gagawin. Ang gagawin nyo is manlalait, mangbabash, at mangbubuli. Pinoproject nyo lang naman kung anong nararamdaman nyo eh. Bastos, di ba na ugali? Napakabastos. Yun lang naman ang problema natin dito sa bansa natin. Tapos yung mga trabaho natin, hindi natin ginagawa ng mabuti. Yung mga krimen. At least hindi tayo naglilid ng hanggang ganun. Meron pa rin namang human trafficking kasi nababalitaan natin yung ibang bansa na ang laki ng bayad. Kaya naglilid dahil sa problema sa pera. And may mga sindikato din naman na ng ganun. Kaya kung nabalitaan mo, ito yung banda ng sindikato, tapos dito may
no choice na maglilid ng ganun na krimen. May kakayahan naman yung mga kapulisan natin na mag-ano ng ganun, na ikulong kahit yung mga drug lords, pero depende kung saan silang banda, kung kakapit din sila sa patali. So, maganda ba yung ginagawa natin or new? Na instead na, tama yung sabi ng girl, diba? Na yung mga politicians ang puntahan nyo para makulong sila, yung mga nagdawit kayo ng inosente. Nagdawit tayo. Meron man alam yung anak, ang mabuting i-condemn pa rin is yung magulang. And i-pray na lang natin yung ancestors natin kasi hindi talaga nila, kung yung ancestors talaga natin is very wise at mas nalalaman pa dapat na edukasyon talaga ang pinairal nila. Hindi lang sa edukasyon sa physical, spiritual. At mas lalo pa nilang pinalakas yung teaching ng Diyos. Hindi tayo maglilid ng ganito sa generation na to ng lost. Yung upside down ng paniniwala natin. Yung right naging wrong, yung wrong naging right. Kasi madaming nagsasabi niyan. Yung correction naging discrimination or insult. So anong matatawag mo dun sa i-advise mo yung tao yun para i-correct niya yung sarili niya at mga gawa niya. Katulad nitong ginagawa ko. Wala lang. Nagyayabang lang, nagsasabi ng walang kwenta. So, ano yung ginagawa mo? Yan na pangbubuli, pangbabash, etc. Wala lang din. Normal, correct. Yan ang wrong, di ba, na naging correct. So, sa huli, babalik sa atin lahat yung mga yan. So, through my observation, through their teaching, diba, pag manganganak ka, kasi lagi ko napapanood din yun sa historical movies nila, lalo-lalo sa mga Koreans, dapat hindi maingay, walang expression, ganito, ganyan. Mas maganda pa rin, express yourself. So, yung sitwasyon niya is meron siyang bipolar. So, sabihin ko din, I came from a family that has a bipolar history. Na sabihin mo, may nakuha ko, pero may part na kaya kong kontrolin din yun, tapos na i-add mo pa yung paniniwala mo, yung faith mo sa Diyos, tapos yung paniniwala, yung natutunan mo yung 10 Commandments. Meron talaga yung yung maisip mo yung suicide situations. Pero pag naisip mo ang Diyos, naisip mo yung kasalanan, naisip mo yung 10 Commandments, naisip mo ito, parang yun yung mag-hold na lalong mag-clip sa'yo na, ay, kung gagawin ko naman yun, ano na mangyayari sa soul ko kung kunwari, kahit nabubuhay, man ako nang matiwasay ngayon, tapos naisipin ko kung gagawin yun. O, diba? So, sinong nagsasabing hindi kailangan ang Diyos dito sa buhay natin? Kahit hindi ka nga religious person kailangan mo pa rin iayos yung relationship mo sa Diyos. Hindi lang naman through praying or etc. ang pag-aayos ng relationship. Para maayos din yang kung anong umiiral dyan sa utak, yung ego and pride na gustong ipagtanggol ng mga tao. Na instead na magiging humbleized, lalong lumalakas yung bad ego and pride. Kaya dito, nakakapag-sabi sila ng walang kwenta yan, walang silbi ang pinagsasabi mo or anong relation yan, meron. Kaya tayong mga matatanda, start na nating i-introduce ang teaching ng Diyos at ang Diyos sa buhay nila. Isa yun sinarinig ko sa through connecting M's energy. If I even nakilala niya siya ng mas maaga. Kaya bilang isang magulang, bilang isang mas nakakatanda or kaedad, kahit mahirap, kasi walking with God, you can really experience persecution, discrimination, etc.
Pero pag nakuha mo yung courage and confidence na naramdaman ng taong yun na pinagsasabihan mo, doon naman sila maniniwala kung very confident ka sa mga sinasabi mo sa kanila. Meron ding effect din kasi yung confidence and courage. Yung pag nag-share ka na parang natatakot ka, merong something intimidated na maapektuhan yung sharing mo doon, kaya hindi maniniwala yung taong yun. Through the experience na kinukuha ko din yung courage and through the experience na kukuha ko din yung confidence and courage ko. Kasi ilang beses kong sabi ito na, kahit naniniwala yung mga pinagsasabihan ko, hindi ka ba natatakot? Oo, o maganda yung mag-share. Pero through my experience, hindi magandang mag-share sa mga taong hindi open. At sinong gagawa kung ganun? Na kailangan mo palang hintayin na maging ready sila. Hintayin mo hanggat wala na sila dito sa mundo at wala ka dito sa mundo. O di walang nagawa, di ba? Common sensely. Pinairal yung takot agad. Parang kunin mo yung mga experience mong yun pag first time mo mag-share, kung anong na-observe mo, para kung next na mag-share ka ulit, parang makukuha mo din yung technique kung paano mo i-introduce, i-accommodate itong person, and i-connect yung mga bagay na testimonial through this sharing Bible verses or kahit walang Bible verses, pero i-insert yung teaching ng Diyos or Diyos sa sitwasyon na yun na gusto mo mag-share. Kasi wala din kasing itutulong yung i-condemn natin yung isang tao. Pwede naman. Lalo-lalo kung hindi talaga nakikinig yung taong yun. Walang kapalmoks na sasabi nila. Na alam na nga lang niyang mali siya. Kalang idudul mo. Pero hindi maglilid ng to the extent na ganito. Yung ipamukha mo lang dapat sana yung mga kasalanan pero sa tamang tao. Hindi ka nang ng ibang tao. Kasi at the end, you are not the one who is responsible of the child, any kind of person. The mother and father itself is the responsible, or God. Pag hindi mo kayang dalhin yung damdamin mo na ipamukha dito sa taong to, instead na i-type mo doon sa kanyang, kung lalong-lalo kung yung taong binabash or binubuli natin is isang content creator, pray to God. Pero hindi naman buhay niya na God, kunin mo sana ang buhay nito. Hindi sa Diyos, hindi ka na sa Diyos na nag-ano doon. Yung magandang prayer naman sana na God, itong pamilya na ng taong to sana, or yung magulang niya kasi siya ang andun sa political position, ma-realize na mali na yung ginagawa niya. Na sana po dumating sa kanya yung realization na paano naman ang future ng mga anak niya. Paano naman ang future ng anak niya, yung apo niya. Tapos yung anak ng apo niya. Tapos anak ng apo niya, anak ng apo niya. Apo sa tuhod. Diba? Madami pang sasabihin, pero hanggang dito na. Dagdagan nyo na lang sa comment section. Through the family of Emma, through the connecting of her energy and feeling, she is thanking them for their help and effort through her life. Let's just pray her soul that her next life will be better. Oo, mahirap magkaroon ng bipolar. Pero meron pa rin yung... Kaya hindi ako naniniwala sa mga sakit-sakit na ginagawa ng psychiatrist. Nandun ako sa naniniwala na kailangan natin ng healing of pains and traumas kasi sa generations na to, compared na talaga yung the generational curse and then yung natural sins na pinapasa ng mga ancestors natin sa atin, sa generation na to. Healing that or cutting that curses and sins
And plus, developing our moral, characteristic, manners, and attitudes. Yun dapat ang gawin ng psychiatrist and psychologist. Leading their clients in the correct way, not making any different kinds of sickness, then giving them a different kinds of medicines that will lead to worse scenario of feelings. Meron akong, ayaw ko mang idagdag, pero meron akong tita na ang lagi-lagi lang pinupuntahan na doktor is sa city, kasi city naman sa kanila pero yung mas advanced daw. Lagi naman ginagawa sa kanya, kinukudong doon sa mental hospital, tapos gamot. Pero yung last na pinuntahan sa kanya na hospital, hindi lang gamot. Piniprevent nila yun. Kundi nililid sila sa teaching, ina-add nila yung juice sa teaching nila. Nag-exercise sila lagi, may activity lagi, may connection sila. Parang one by one talk through one another. Siguro nag-share sila ng mga experience nila. Maganda yun. Para malabas mo yung feelings, emotions. Hindi yung ibang issues na parang na-deprive kasi bawal maglabas. Parang bawal maglabas ng emotions. Hindi, that's an emotion, you have to express it. With kami nga hanggang dun sa kabilang banda, bundok, parang maririnig yung sigawan namin. Basta na-express mo. Wala nang parang kahit nakakahiya. Kasi nakakaya naman talaga yun, maririnig nila. Pero yung magiging mo doon, na nalabas mo yung feelings mo, and after nyan, okay na kayo ulit. Kaya siguro ganun na naapektuhan yung mga pamilya minsan kasi wala silang connection, wala silang sharing. Parang busy ako Madami akong pinoproblema kasi pinoproblema pa na mag-share, makikinig sa sharing mo. Yan ang problema ng tao ngayon So, ang mga, alam nyo, mga ganito na talk, ang mas gusto kong pakinggan. Ngayon, mas nabupuring ako dun sa talk na okay lang din naman yung business. Kasi may mga matututunan ka dun. Pero yung, alam nyo, may pinuntahan akong ganito na store, tapos ang ganda ng, yung talk na para lang may makausap ka. Okay lang din naman yung baka gusto niya makikonnect. Pero yung bragging, yung ginagawa ng mga sosyal na, nabili ko to sa tapos at the end, akala niya man, kung nakakabili siya ng ganun na kamahal, yung sasabihin ng mga friends niya, is, nakakaganda sa kanya, hindi naman bagay. Parang ganun, ka ng ganun na conversation, pero sisirain mo lang din. Fake friendship, right? Gaslighting. Kaya, at the end, lalong-lalo kung pinag-usapan nilang isang tao, tapos hindi na nakikita yung sarili nila na may sarili silang problema sa sarili nila, na hindi mo rin naman nakikita na ang galing naman nitong mag-insulto or manglait, pero hindi na nakikita ng sarili niya na hindi na develop yung personality niya, manners, characteristics, and so on. Mas magandang pakinggan pa yung may malo-learn ka, o kahit problema ng iba, at least may ma-provide ka man kahit konting advice or motivation, and may matututunan ka rin sa taong yun sa problema niya na okay, kung mangyari sa akin to, or kung may humingi ng advice sa akin na ganito, or for me, if I want to have a relationship like this person, pag yung sinare ng taong to na relationship is, I have to be wise also. Dapat ang kunin nating partner din ngayon is hindi lang dapat practicality. Kailangan talaga ng lang, kahit hindi 100%. Huwag niyong sabihin dyan na practicality lang naman ang kailangan. Sige nga, baka gawing practical din talaga kayo. Hindi nyo pa makaya yung mga darating na problema sa buhay niya to. Yun, sa huli naghiwalay kayo. Minsan, kailangan din natin pakinggan yung discernment, intuition, guts, nasasabi nila. Kung kahit gusto mo yung taong yun, malay mo gusto mo lang yung taong yun, siya, ayaw ka niya. So, dapat kailangan parehas kayo. Kahit hindi 100% ang gusto niyo yung isa, dapat meron pa rin para pag magkaroon ng problema yung isang tao, meron pa rin concern and empathy na
dadamay sa'yo. Hindi yung feeling mo single ka doon sa relationship. Paano naman may ka-relationship ka, feeling mo lonely ka doon, single ka. Yun ang mahirap, di ba? Oh, humaba na to. So, thank you for watching. Bullying. Kailangan nating pag-isipin muna kung anong mga lalabas dyan sa utak natin, ego and pride natin, na pinapalabas dyan sa utak. Kasi sa ego, lalabas muna, yung maglilid ng malakas na. At gagawin mo talagang sasabihin mo sa taong yun or itatype mo. Paano kung yung taong yun is ginagamit niya lang itong social media para kuan? Through experience also. Lonely din kaya ang path ng isang... Siguro yung mga nag-comment na yun na nagsabi doon sa video na pinag-commentan ko na na-realize. Kasi nakita ko din doon na ang hirap kaya maging lonely. Bakit? Hindi lang naman sila naka-feeling ng loneliness na yun. Through ascension, fixing yourself, getting your highest self na lagi kong naririnig, lagi nilang sinasabi. Lonely path din naman yun. Kasi yung mga tao ang hanapin is yung ikaw dati. So, magiging lonely ka talaga kahit may kasama ka sa bahay. Hindi ka na nila maintindihan. Parang ikaw na mismo ang magsiset sa sarili mo para hindi lalong magbibigay ng boundaries and limitations, para hindi lalong lamat yung relationship. Or mafe-feel mo na itong taong to is nagiging malayo sa'yo. Nasa sayo lang talaga ang tulong sa sarili mo. Kung paano buhatin yan. And paano mararamdaman yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. At paano paniniwalaan yon. Yung believe in faith. Tapos, paano mo inaayos yung relationship. At gaano mo ka ina-apply yung 10 Commandments din. Kasi kailangan natin yon. Beatitudes, ganun. At kung nag-start na tayo magbasa ng Biblia, paano natin ina-apply yan sa buhay natin? Through spirituality. Na maglilid na will affect the physical. Kasi spiritual muna tayo mag-a-apply. Kung sa physical muna, maglilid ng chaos sa spiritual. Kasi pakakainin mo muna yung spiritual mo. At magsisynchronize yung physical. So, ang dami ko na akong sinabi. Kanina ko pa sinasabi na mag-e-end na ako. So, sana may narinig kayo kasi kahit mahaba to. Thank you for hearing me.